Tinitreten nila ang mga witnesses, mga prosecutor, ang ICC. Wala nga witnesses, sinong ititreten? Ang sinasabi nila, ay, madami siyang baril, madami siyang pera. Ngayon nga, binibenta na nga yung bahay niya kasi duda ko, kailangan ni Hanilet ng pera. Diba? Hindi na makatarungan yung sinasabi nila sa paghawak at pag-detain kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sabi ko, hindi ako mapapagod sa pagtulit-ulit na pagsabi sa kanila. I-dismiss na nila yan o di man ibigay nila ang interim release. Dahil meron ng bansa na nagsabi, tatanggapin namin siya dito. Lahat ng gusto ng ICC, gagawin namin. Ibigay niya sa amin si Duterte. Meron na eh. So bakit niyo pa kukontrahin yan? Alam niyo namang mahina yung kaso. Kasi wala na silang kaso pag na-dismiss ang kaso ni Duterte. Ano pa bang silbi ng contribution ng mga members sa ICC? Wala nang magko-contribute. E di wala naman kayong nakakulong eh. Wala naman kayong kailangan na patakbuhin na kulungan eh. Wala naman kayong kailangan ng mga assistant, mga prosecutor dahil wala namang kaso na eh. So bakit pa kaming mga mayayaman na mga bansa magbigay sa ICC? At ilan na ba ang umalis sa ICC? Pilipinas, umalis na. Sino isa? Hungary, umalis na. Dahil nagising na. Alam na nila na wala ito. Gusto lang nila ipilit ang kanilang paniniwala sa global order. Kahit kayo-kayo lang yan mga Pilipino, sasali kami. Makikialam kami. Kahit bansa nyo yan, hindi namin bansa yan, makikialam kami. At sa pilit nilang pakikialam, sa pagpilit nilang pakikialam, magawa na sila ng, nag-iimbento na sila ng witnesses, nag-iimbento na sila ng nakita niyo ba yung investigation sa House of Representatives? Nakita ninyo kung paano nila ginawa na magsalita si Garma, si Royina Garma, yung pulis na babae, paano nila ginawa? Di ba una sinabi nila, uy, pinatay mo ang boss mo, may kaso kang murder. Tapos anong ginawa nila sa likod? Sinabihan nila, hindi ka namin iimbestigahan sa murder. Mag-witness ka kay Duterte. Saan ang investigasyon ngayon sa murder ng boss niya? Wala, di ba? Kasi yun ang kapalit. Magsalita ka na magsalita kasi kailangan namin ng witness dahil wala kaming hawak kahit isang ebidensya. Hindi lang yan si Royina Garma, meron pang isa dyan na pinipilit at pinipilit nila na magsalita. Sabi nila, i-threaten daw yung witnesses. Ang tagal na alam ni Pangulong Duterte na pumapasok ang ICC sa Pilipinas. Kahit isang beses, meron ba siyang ginawa kay Las Cañas? Ang tagal na Las Cañas nagsasalita. Kahit isang beses, may ginawa pa siya kay Matubato. Ang tagal na ni Matubato nagsasalita. May ginawa ba sa mga ICC prosecutors na pumasok sa Pilipinas? Wala. Pinipilit lang nila yung gusto nila. Naghahanap sila ng justification para sa injustice.
ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yan po mga kababayan, ang kailangan nating paulit-ulit na sabihin sa mundo. Kanina may nagtatanong, nagrarally tayo ng nagrarally, wala namang nakikinig sa atin, tayo-tayo lang din. Ano bang pwede nating gawin? Madami sa inyo ang dual citizens na. Diba? Madami sa inyo, ang karamihan sa inyo, majority dito, 90% or 98 siguro percent ay tiga Europe. Sabihan ninyo ang mga gobyerno ninyo. Bigyan nyo kami ng accounting sa binibigay namin sa ICC. Bakit tayo nagko-contribute sa ICC tapos ganyan lang yung ginagawa nila? Iniipit nila ang mga kalaban sa politika. Nagpapagamit sila sa mga bansa. Ginagawa nila exchange gift. Ang kaso nila para sa kooperasyon ng may problema sa politika. Yan ang pwede nating gawin. Pilitin ninyo ang mga gobyerno ninyo magtanong, bakit kayo nagko-contribute sa ICC? Bakit kayo nagko-contribute sa isang institusyon na ang ginagawa ay isang injustice sa aming kababayan? Ganyan dapat ang paulit-ulit natin na tanong. Ganyan din ang paulit-ulit natin na sasabihin sa ICC. Huwag niyo na ipagpilitan ang mali ninyo. Tanggapin niyo na lang na unang-una, hindi talaga kayo pwede na mag-imbestiga. Pangalawa, kahit nag-imbestiga kayo, kahit hindi na pwede, kita nyo, wala kayong mga ebidensya. Doon sa Pilipinas, lahat ng namatay ay war on drugs. Para lang mapatuloy nila ang kanilang narrative o kanilang istorya na marami ang namatay sa war on drugs. Ang kalabasan, 43 murder cases. 43 murder cases, pero sa ano sabi, crimes against humanity. At hindi pa nga tayo sigurado kung yung 43 na yon ay totoo nga namatay. Diba? Kasi merong isa, ang sabi niya, diba? Uy, bakit yung picture ng tatay ko na hindi naman pinatay sa war on drugs, wala namang kinalaman sa droga, ay nandyan sa mga biktima. Nag-iimbento na lang para lang ipagpatuloy, para lang patuloy din